Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang araw po, ito po ang latest update natin ngayong araw, December 30, 2024. Patuloy nga pong umiiral yung shear line dito nga po sa parte ng Luzon at kasama po dyan ang Metro Manila at ilang bahagi ng Bicol Region. Asahan natin na may chance na mga biglang pagbuhos ng ulan, pero asahan naman natin may mainit at maalinsangan na panahon. At dito naman po sa parte naman ng ilang bahagi pa ng Bicol Region patungo nga po dito sa may Visayas, Mindanao at Palawan yung ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Habang yung minomonitor natin low pressure area na nasa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility, as of now mababa naman ang chance nito na maging bagyo at tumama sa ating bansa dahil posible rin po itong malusaw sa mga susunod na oras. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, expected nga po natin mas magiging maulan sa pagpasok ng una hanggang pangalawang linggo ng 2025. Dito po sa ating rain map animation, mamaya nga pong alas 5 ng hapon, expected natin maulan sa parte ng Mindanao, Visayas, Palawan dahil po yan sa ITCZ. May mga chance rin po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Bicol Region, sa Marinduque, Romblon, Polillo Island, Quezon at maging dito nga po sa eastern section ng Luzon. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, mananatiling maayos at magandang lagay ng panahon ng malaking bahagi ng Luzon including Metro Manila, Bicol Region at Mindoro Provinces. Pero dito naman po sa ilang bahagi ng Bicol Region at ng Visayas ay may mga isolated rain shower. Expected natin yung western section ng Mindanao at ng Palawan ay mataas ang posibilidad may mga mahina at katamtamang pag-ulan lamang. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po ay December 31, expected natin mataas pa rin ang chance ng mga pag-ulan sa parting Palawan, Mindanao. Pagdating naman po ng unang araw ng January 1 ay 2025, expected natin mataas ang chance ng pag-ulan sa parte ng Visayas. At pagdating naman ng January 2 hanggang January 3, expected natin na magiging maayos at maganda naman ang lagay ng panahon maliban sa ilang bahagi ng western section ng ating bansa. By January 4, expected na nga po natin yung shear line, magpapaulan po yan sa may northern Luzon. At pagdating naman po ng January 5, asahan pa rin po natin mataas ang chance ng pagulan sa northern Luzon at maging sa Palawan. By January 6 hanggang January 7, so expected nga po natin may chance pa rin po ng mga mahina at katamtamang pagulan sa parte po ng Visayas, Bicol Region at Palawan. Pagdating naman po ng January 8 hanggang January 9, so expected nga po natin na mataas naman po ang chance ng pagulan sa Visayas at sa Mindanao dahil nga po yung shear line ay bababa po yan hanggang sa Visayas at sa Mindanao dahil patuloy nga pong lalakas itong ating northeast monsoon o yung amihan. Pagdating naman po ng January 10 hanggang January 11, mataas pa rin po ang chance ng pag-ulan sa Visayas, Mindanao, sa Palawan at hanggang dito po yan sa Bicol Region and including Metro Manila. Pagdating naman po ng January 12, mataas po ang chance ng pag-ulan sa eastern section ng Luzon, Bicol Region, Palawan at expected na rin po natin sa ilang bahagi ng Visayas. Pagdating po ng January 13, may mga possible low pressure area po tayo dyan na nakikita pero mababa ang chance na maging bagyo. At asahan natin magiging maulan pa rin sa parte ng Bicol Region, Marinduque, dito po sa may Mindoro Provinces at ilang bahagi ng Southern Luzon. Inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa.
Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.